Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang komento ni ka-crypto dito. Kung saan ay sabi niya rito ay ano nga ba ang mangyayari sa pagmamining or pagmimina kay Bitcoin kung sakaling naubos na lahat ng Bitcoin. Kaya ayan, sa pagmimina. Ayan, mawawala na nga ba ang mga minero? Ayan, ang mga Bitcoin miners. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago pa tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po muna natin si Bitcoin. Yan, dito kay CoinMarketCap para makita natin yung kanyang circulating supply. Yan po si Bitcoin. Ang kanyang presyo ngayon ay naglalaro sa 62,725.45. At ang kanyang circulating supply po sa ngayon ay ayan, nasa 19.7 million na amount ng BTC. Kaya yan yung kanyang max supply ay nasa 21 million BTC. Yan po yung kanyang maximum supply. Kaya ayan, prinogram po talaga yan ni Ginoong Satoshi Nakamoto. Siya po ang creator ni Bitcoin. At talagang yan lamang po talaga yung bilang ni Bitcoin, 21 million. Ngayon ay base po sa estimasyon ng mga crypto expert ay mauubos po or mamimina po lahat ng Bitcoin pagsapit po ng taong 2140. Kaya ayan, matagal-tagal pa yan. Kaya hindi natin alam kung maaabutan natin yan. Sa tingin ko ay hindi po natin maaabutan yan. Maski ni isa sa atin ay ayan, hindi natin siguro maaabutan yan unless na talagang medyo magiging mahaba ang buhay natin. Pero ayan, ewan ko kung may makakaabot dyan sa taong 2140 na yan. Kaya ayan, yan po yung estimated na taon, 2140. Ayan, ay dito raw po mauubos yung mamimina, hindi po pala mauubos, mamimina lahat ng mga Bitcoin. Ayan. At darating po talaga yung point na yan na mamimina lahat ng mga Bitcoin rewards at mauubos po yan. At ayan nga, sa gaya ng sinabi ko kanina ay sa taong 2140 po yung estimated na taon. Kaya yan, pero matagal pa yun at hindi po natin kailangang mag-alala kasi hindi naman natin maabutan yan. Pero kung sakaling naabutan man natin yan, ayan, may nangyaring himala siguro at humaba yung buhay natin. Ngayon ay ang mangyayari po dito ay mauubos na yung yung mga minero, yung mga Bitcoin miners ay mawawala na po sila ng mining rewards kay Bitcoin. Hindi na po sila makakatanggap ng mining rewards. Yan, or rewards sa pamamagitan ng pagmimina kay Bitcoin. Tanging yung makukuha lamang po nila na reward ay yung nanggagaling sa transaction fee. Kaya yan, yung pagpoproseso sa kanilang, kasi dalawa pong klase yan. Ayan, meron yung tinatawag na block reward. Kaya yan, kung pag nakukumpleto po nila yan, or yan po yung namimina po nila at nakumpleto ng ang isang block reward, ay yan po yung makakakuha po sila ng malaking reward. Yan na rin po yung may kaugnayan sa halving. Ayan, nitong nakalipas po na bago po yung halving natin nitong nakalipas na April 20 ay nasa mga 6 point something yung nakukuha nila na reward per block. Pero nung nagkaroon po tayo ng halving nitong April 20, ayan, ay nahati na po yan. Kaya nasa 3 point something na po yung kanilang reward. Kaya ayan, sa kada block na kanilang nakukumpleto or namimina ay nabibigyan po sila ng reward na Bitcoin na 3 point something.
Kaya yan po yung kanilang kasalukuyang reward ngayon. Ngayon kapag naubos na po talaga yung yan yung mga yan yung Bitcoin reward, naubos na sa taong 2140, ay wala na silang makukuhang reward. Yung mga minero ay wala nang makukuhang reward, kundi nakaasa na lamang po sila sa pagproproseso ng transaction fee, at dyan po sila kumukuha ng kanilang kita. Kasi yan po yung pangalawa, yung pagmimina sa black reward at saka yung pagproproseso sa mga transaction fee. May nakukuha na rin po silang hati sa transaction fee. Kaya ayan, sa kasalukuyan ay dyan po nanggagaling yung kanilang reward. Pero pagsapit po ng taong 2140, at kung ito na po yung punto na namina na lahat ng reward dito kay Bitcoin, ay wala na. Ayan, mawawala na. Ito na yung katapusan ng Bitcoin mining rewards. Tanging gaya ng aking sinabi kanina, ay aasa na lamang po sila sa transaction fee. Kaya liliit po yung kanilang kita. Kaya nakafocus na lamang po sila sa transaction fee sa kanilang kita. Kaya kawawa naman po yung mga minero rito. Kaya ito na lamang po yung kanilang magiging main source ng kanilang income kapag naubos na yung Bitcoin mining rewards. At para manatili yung kanilang kita, or para ma-maintain po nila yung kanilang kita, ay kailangan po nilang dagdagan yung kanilang mga mining equipment, or ito ay palakasin nila or i-improve nila or gumamit sila ng mas matindi or mas malakas na uri ng teknolohiya, para ma-maintain lamang yung security ng network ni Bitcoin. Kaya ayan yung potential naman po sa presyo nitong si Bitcoin ay maganda naman po. Itong si Bitcoin ay magiging napaka-attractive na store of value. At dahil dito ay talagang tataas na rin yung kanyang presyo. Kaya yan naman po ang magandang impact dito kapag naubos na yung Bitcoin mining rewards. At pero may spekulasyon po na lumalabas na marami raw sigurong mga minero ang talagang susuko na. Kasi mukhang yung kung aasa lang daw po sila sa transaction fee ay parang kulang. Hindi raw po ito sapat para ma-incentivize yung yung mga minero. Yan, kulang or hindi sapat yung kanilang kinikita rito. At mukhang dahil dito ay baka susuko na sila. At dahil dito ay magkakaroon ito ng hindi magandang epekto sa network security nitong si Bitcoin. Kaya yan po yung isang negative naman na posibleng maging epekto nito. Yan yung positive na posibleng yung positibo na impact nito ay yung gaya ng aking sinabi kanina, ay ito ay maaring maging isang attractive na store of value at tataas yung kanyang presyo. Pero yung kanyang negative naman na impact ay hindi po sapat yung transaction fee na nakukuha ng mga minero bilang insentibo para sa kanilang pagmimina. Kaya yan po ang yan ay dahil kung susuko po sila ay magiging mahina yung security ng network ni Bitcoin. Pero habang maaga pa ay naghahanap na po sila ng solusyon para dito. At meron na po silang naisip na solusyon dito. At yan na nga, lumabas na nga yung layer 2 scaling solution. Or layer 2 scaling. At ito raw ang siyang makakatulong tungkol sa issue na ito. Kaya yan po yung para kay ka-crypto. Yan po ang posibleng mangyari rito kay Bitcoin kung sakaling naubos na yung mining rewards na minimina ng mga minero ni Bitcoin. Pero wag pa tayong mag-alala. Hindi na natin na maaabutan yan sa 2140 pa yan. Sobrang tagal. Problema na po yan ng mga sunod na henerasyon sa mga taon na yan. Kaya siguro ay marami na ring mga improvements dyan na madi-develop. At makakahanap na rin po sila ng sariling paraan dyan para
masolusyonan yan. Kaya, ayan. Yan po ang masasabi ko dito para kay Ka-Crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.